What's up sa inyo mga kalapatids? Nandito na naman tayo sa kulungan. Ayan o. Dumating na yung mga singsing natin. Nilagay na natin dito. So i-check na natin yung breeder. Sa tingin ko may napisa ng itlog mga kalapatids. So for today's video, maglilinis tayo ng kulungan. At i-check natin yung mga band ring. Tapos i-check natin yung mga bagong pisang itlog. So samahan nyo today sa video na to. Let's go! Ayan mga kalapatid, so kailangan natin maglinis today kasi ngayon lang yung magpa-positive yung temperature na naman dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Ayun no. So temperature ngayon mga positive 2 ay negative 2 dito sa loob ng kulungan. So ito yung 1 week worth of poop nila. Ayan. Hindi pa tayo naglinis simula nung last week mga kalapatid. Tapos ayun no. Ito yung mga itlog na pinaglabasan ng mga inakay. Ayan, dito natin nilagay. Ayan o. Para ma-vlog natin. Ayan o. So, paglinis muna tayo para ma-check natin yung mga bagong papisahan natin. Ngayon, 2024 breeding season. Ayan o. So, mag-i-snap lang tayo. Ganun lang kabilis. Malilinis na to, no? 5, 4, 3, 2, boom! Mga kalapatids. Ayan o. So malinis na yung mga yung flooring nila. Ayan o. Hindi ko na naamoy yung stinker. So pinalabas natin sila kanina. Papasukin na natin. Kasi yan muna natin sila mag-settle. Tapos papakainin na natin. Ayan o. Nagsipasok na. So naghihintay na yan ng patuka. So patukain muna natin itong mga pang-stock natin. Ayan. Nag-ano na sila. Nagpapataba. Ito yung mga hen naman. Makikita nyo yung iba walang pakpak kasi pinipedering natin sila. Yan yung mga young bird natin na pinangkarera. Last year 2023 young bird. Kaya susubukan natin sila para sa old bird season. So mag-mix muna tayo ng patuka para dun sa breeder natin. Ito lang, naghihintay na oh. So ito yung binibigay ko sa kanila na breeding mix ko. Ito. Ako na naghahalo nito. May binibili akong breeder mix. Tapos nasa-add na lang ako. So bigyan natin sila ng 4 na takal. Ito yung pang breeder mix natin hanggang mag ano sila mag 30 days old yung mga inakay. Ito yung binibigay natin. Ayan na sila mga kalapatid. So bigyan na natin sila ng patuka. Sila hindi nakahong na oh. So hindi sila masyadong gutom kasi binababad natin sila sa patuka. Pero yung refill nila every 6 PM ng gabi. Doon ko lang nire-refill ng fresh na patuka itong feeder nila. Tapos hanggang buo pang isang araw na yan. Kasi nagdedepende yung intake nila ng patuka. Depende talaga sa weather. Kasi malakas yung intake nila ng patuka kapag malamig. So ngayon nag-ano yung temperature, medyo uminit ng konti, negative 2. Pero this past few days, naku po, ang lamig. Negative 10, negative 11, ngayon. Tapos this coming week, magne-negative 30, negative 20. Kaya nilinis lang natin itong sa breeder natin. Itong sa kabilang section, hindi pa natin nilinis. Kasi no need. Kaya tayo may floor matting para hindi natin linisin everyday yung kulungan na yan. As long as dry yung poops nila. Ayan. So ayan muna natin silang tumuka. Tapos i-check natin yung mga napisa na itlog. So tignan na natin yung mga inakay nila. So titignan natin yung mga bagong pisa according sa kung sino yung
unang napisa at saka yung pinakauling napisa. So, unang napisa, ito pala, itong box 2. Ito yung nani nung second overall natin. Ito yung inakayo. So, ano na to, 4 days old yata o 5 days old. Ito yung mga inakayo. Healthy oh. Ano yan ha? Winter breeding mga kalapatids. Ito yung mga inakayo. Nagpapasugo na. Mga 4 na araw po, pwede na singsingan yan. Ayan si Mr. Chipo, ito yung nasa ano natin, logo. So yung susunod naman, susunod na napisa is yung first overall natin. Itong si King Koopman, tsaka si Lady Kittle. Ayan, buksan natin. Ayan yung tatay ni Kittle 120. Ito naman yung mga kapatid ni Kittle 120. Ano? Ang lalaki. Oh. Ayan, full brother and sister yan ni ano natin, Kittle 120. Ito yung tatay niya. So ayan, halos magkasabay lang silang napisa. Hours lang yung pagitan between yung box 1 and box 2. So yung susunod naman na napisa is yung hari natin, itong nasa baba. Play ko, may dalawang pisa na to, sabay na pisa. Ayan yung mga inakayo. Healthy. 2 days old. Ayan sila. Ito yung hari natin. Ito yung Kittle natin. Ayan sila. So, yan, mabilisan lang. Titignan lang natin yung kalagayan kasi araw-araw dapat sinicheck natin. Susunod na napisa, itong Jansen Hubens, cross ng Kittle 120. Ayan. So, medyo ano to, medyo maarte. Ayun o, may dalawang papisa na. Tapos pag tinitignan natin, ayun, tinatanggal din natin itong mga shell. Para talagang safe yung mga inakay. Ayan o, naglalabas to ng puti mga kalapatids. Itong hen na to naglalabas ng puti. Ayan o. So, panigurado may mga puti yung mga ano yan, mga anak. So, Jansen Hubens, yung tatay, ito. Yung kapatid din ni Kittle 120 yan. Si 4167. Susunod na napisa, ito. Yung second, yung ano natin. Itong, ba't di naliliman to? Ayan o. Naku, hindi yata naliliman. Ayan o. Medyo mahina. Hindi siguro nalimliman. O kakapisa lang siguro. Yung shell niya, ganda pa naman ang pagkakapisa. Kakapisa pa lang. Ayun, tignan natin kung magsusurvive to. Sana magsurvive. Ayun o. Ayun, hayaan na natin. So yung box na yun yung 8 ace overall, yung dark check. Tsaka yung kapares niya is yung ito, second ace overall natin. So yung next na napisa, ito yata. Tingnan natin kung may papisa na to. Lagi ko wala pa. Ayan o, wala pang papisa. Medyo late to eh. Ayun mga ano. So yung ito, chine-check na lang natin kung may napisa. So ito yung import natin na Red Monkey GFL. Ayun o, malasot na yung kinakay. Ayun o, kakalabas pa lang mga kalapatids. Witness nyo, kakalabas ko lang. Oh. So tanggalin natin to. Tanggalin din natin itong shell niya. Kasi wala natin. So ito, full brother yan nung South Africa winner na si Red Monkey GFL, galing kay Mike Ganos mga kalapatids. Ano? So yung kapares niyan is yung best Kittle natin. Pisa na yung isa. So hindi to, wala pang pisa. Itong Kittle natin, tingnan natin kung may papisa na. Kittle 120 line. Ito si first overall champion natin na si Kittle 120. Ay, wala pang papisa. Pero may crack na yung mga itlog niya. So yung susunod is itong Millie. Tingnan natin kung may papisa na. Late lang ng itlog eh. Sa basal yung yan. Oh, wala pa. Ayun mga kalapatid. So yun lang. Yun yung mga napisa natin na itlog. Nag-worry ako dun sa isang inakay. Pagtingin ko kasi hindi siya nalimliman.
Sana mabuhay siya, lumakas. Ayan. 11 na yung mga papisa natin, mga kalapatids. Tapos ito yung mga bandring natin, mga kalapatids. Naka-ready na rin para sa kanila. Ayan. Ito yung mga mannering natin dito sa Northlands, dito sa Edmonton. Ayan. So, ito na yung mga breeder. Nagchichibugan na sila, mga kalapatids. So, ayan lang muna natin silang makakain. So, observation lang tayo kalating oras. Lagi nating ginagawa yon pag pinapatuka sila. Pagka uwi, ayun, share ko lang din, observation ako, 30 minutes, tignan ko yung mga kalagayan nila. Tapos observation kada ibon, yung mga galaw nila, yung mga push, makikita mo yun within 30 minutes. Isa yun sa tips ko, mga kalapatids. Observation lang ang kailangan para makapag-adjust tayo ng mga binibigay natin sa kanila, yung hindi sobra at hindi kulay, yung sakto lang. Nagbubugan na yung mga burao. Itong mga burao ulit. Ayun, mga kalapatids, so dito ko natatapusin itong vlogs. So kung nagustuhan nyo itong vlogs, please like, share, and subscribe dito sa Prime Lock Pigeon Racing, mga kalapatids. So ayun nga, may nanalo na ng pa-Gcash natin na 3 tigo 1,000 pesos. Ayun. So, maraming salamat po sa suporta dito sa Edmonton, dito sa Prime Lock Pigeon Racing, mga kalapatids. Ayan. Ito yung mga sexy ladies natin, sila yung nakalabas ngayon. Tapusin ko na itong vlogs. Ito si Porsche 911. So, kung nagustuhan nyo itong vlogs, i-like mo, i-share mo dito sa Prime Lock Pigeon Racing, mga kalapatids. So, Prime Lock here from Edmonton, Canada, representing Philippines. Ingat sa inyo, mga kalapatids. Bye-bye! See you guys next vlog. Mga bagong pabisa, full brother and full sister ni Kittle 120.